Eto na, PBBM mga kapatid, nagbaba ng utos sa AFP, no? Kontra doon sa about doon o kaugnay doon sa pambubulas ng China. No, kasunod daw to nung pangaagaw ng mga rasyon no sa Ayungin, no? At ito'y sinabi ni General Bronner. Alamin natin tong balitang to mga kapatid mula sa UNTV News. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video ganito. Dahil nga 'di ba mainit na mainit yung mga video na panood natin itong nakaraan at binigyan natin ng reaction video. So sabi rito ay inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner na may ibinigay na daw na direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay doon sa pangharas na ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ano to? Ito ba'y pagpalag na ba? Ito ba'y pag ano na ba? Pagsagot na ba sa mga ginagawa nitong mga Chekwa? Alamin natin yan mga tol. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Ito mga tol, ito kontra to. Etong sinasabi rito ni General Bronner, kontra to sa sinasabi naman ng China, ni Mao Ning for example, na ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon. Ang Pilipinas ang gumagawa ng mga kaguluhan o pasimula ng mga kaguluhan. Ito na mismo may direktiba na ang presidente ng Pilipinas mga tol. 'Di ba? Malinaw din sa bawat Pilipino yung sinabi rito ni General Bronner. Para lang at least mga tol hindi na rin kayo malinlang ng mga pro-China rito sa Pilipinas kasi pare-pareho sila ng pare-pareho sila ng propaganda. 'Di ba? Pilipinas ang nagsisimula ng gulo, Pilipinas ang nagpo-provoke. So bilang mga Pilipino dapat talaga aware tayo eh. Ito na mga tol, ang binabang direktiba ng Pangulong Marcos ay pairalin yung maximum tolerance. Wag nang palalain pa o wag nang i-escalate pa kung anong tensyon. Kabiliktaran yan mga tol. Doon sa ibinibintang o doon sa akusasyon ng China na Pilipinas ang nagpapalala ng gulo. Tayo pa nga yung umiiwas di ba? So dapat alam ng bawat Pilipino yan. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Yun pa nga lang sa action ng China yan mga tol di ba? Paprovoke na yan Yan pa nga lang sa action nila pagpapataas na pag-e-escalate na ng tension yan 'Di ba? Wala pang nasasabi tungkol diyan ng China. Talagang sinisisi pa rin nila Pilipinas. Kain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Bronner, bili ng Pangulo. Maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Lagi tayong nasa rules-based order mga kapatid, no? At yan naman talaga ang ikakapanalo natin pagdating ng panahon. Dahil nakikita di lang ng international community, international law, buong mundo mga tol, na ang Pilipinas talaga nandirito tayo sa good side. Nandirito tayo sa pagsunod sa batas. At ngayon, pag ginagawa ng Pilipinas yung kasi mas lalong mas lalong na-expose yung ginagawa ng China. Bukod sa eto na nga tayo na yung umiiwas, tinigil na natin yung pagsusupply gamit ang mga barko, airdrop na lang, pero sila pa rin talaga yung nagsisimula ng pwedeng pagkaguluhan. Mahigpit din umano ang bili ng Pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground. No? Dahil sumusunod tayo sa batas.
No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize, no, dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ng general, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Diba? Kabaliktad mga tol ng ipinagsisigawan ni attorney. Naalala ninyo yung mga sinasabi niya dun sa mga vlog niya? Diba? Na ang gobyerno daw to dinadala sa gera ang Pilipinas. Tayo daw ang nanggagalit sa China. Para daw pag nagalit na ang China, tatakbo tayo sa Amerika at ihingin natin yung, i-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Yun kasi yung itinatatak nila sa ulo ng bawat Pilipino, mga tol. Para dumami yung Pilipino na mag-aalsa laban sa presidente ngayon, mga tol. Diba? Yun ang itinatatak nila. Pero wala eh. Bilang mga Pilipino dapat mga tol, malinaw tayo kung ano man yung mga pinapakinggan natin o kung sino yung mga pinapakinggan natin. Lahat naman ng news binabalita naman to di ba? Hindi na tayo dapat napapalin lang pa Malinaw naman at eto na nga, no, sinabi na nga ng presidente dito pa sa Shangri-La Dialogue, ang hangad natin mga tol kapayapaan. Di ba? Ang tanging magpapa-invoke lang mga tol ng Mutual Defense Treaty na yan is kung sakasakali daw mga tol na dahil nga sa ginagawa ng Chekwa dito sa atin, sa pangwawater cannon nila, may masawi. Hindi lang sa panig ng PCG Navy, kundi pati doon, no, sa mga regular o mga normal na mamamayang Pilipino, mga mangingisdang Pinoy. For example, meron silang water cannon at nasawi kasi lakas ng pressure nun Doon posible na daw talaga ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero hanggat hindi naman dumarating sa ganong pagkakataon mga tol, eto tayo patuloy na nagbibigay. Eto tayo patuloy na nagtitimpi. Eto tayo patuloy na pinapairal yung maximum tolerance at ayaw nating i-escalate yung tension mga tol. Kahit na nga tayo yung nag-a-adjust nagkasasagawa na tayo ng iba't ibang strategy para maihatid natin yung supply dun sa BRP Sierra Madre. Pero China pa rin talaga ang gumagawa ng paraan para makapanggulo sila. 'Di ba? Katulad nung ginawa nila nitong nakaraan. Pero hindi, maximum tolerance pa rin tayo mga tol. 'Di ba? Kaya hindi talaga natin kailangan magtapos pa ng matataas na degree para maintindihan yung mga ganitong bagay Malinaw naman kasi talaga Kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. O 'di ba? Dumadami patuloy ang kakampi natin dahil sa ginagawa natin. So napakarami pong mga bansa and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor to maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ryan Lacanlale, UN. Mahusay mga tol, mahusay. Hindi talaga puro pakikipaggera lang ang solusyon para sa mga ganitong usapin, no? Depende kasi talaga sa presidente kung gaano mag-isip, kung paano mag-isip at kung gaano kahusay, mga tol, no? Kapag ang presidente puro ngak-ngak lang, tapos madali naman palang takutin, wala, babagsak talaga ang Pilipinas. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino at ikaw ay isang mamamayan talagang saludo sa ating mga sundalo, ano ang masasabi mo dito sa bagong utos o dito sa ipinag-utos sa direktiba ng presidente, no? Huwag gumante. Hayaan lang sila pairalin ng maximum tolerance, wag nang pataasin pa ang tensyon. Ikaw ba ay saludo dyan o sang-ayon ka ba dyan o mas gusto mo hindi? Gantihan natin sila, water cannon natin sila o mas gusto mo yung gano'n. No? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.